Inaresto si former South Korean First Lady Kim Kon-hee kaugnay sa reklamong korupsyon. Ayon sa report, mahigit 800 million won ang pinubra ni Kim mula sa ilang dealer sa South Korea. Narito ang balitang abroad mula kay Erickson Santiago. Inaresto na ang former South Korean First Lady na si Kim Kon-hee kahapon, August 12, matapos maglabas ng arrest warrant ang Seoul Central District Court kaugnay ng kanyang 3 kaso ng katiwalian. Ayon sa prosekusyon, kumita si Kim ng mahigit 800 million won o mahigit kumulang 32 milyong piso mula 2009 hanggang 2012 sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan upang iligan na pataasin ang stock prices ng Deutsche Motors, isang business dealership sa South Korea. Inakusuhan din siyang tumanggap ng mahigit 270 million won o mahigit 11 milyong piso ng iligan na pondo sa anyo ng Free Opinion Polls. Ito umano'y ginamit upang impluwensyahan ang People Power Party, isang conservative at right-wing party sa South Korea, upang mag-dominate ang partikular na kandidato sa naganap na 2022 legislative by-election. Bukod pa rito, sinasabing tumanggap si Kim ng 2 Chanel bags na nagkakahalaga ng 20 million won o mahigit sa 800,000 pesos at isang diamond necklace mula sa isang opisyal ng Unification Church bilang kapalit ng business favor. Ang mga kasong inahain sa kanya ay kinabibilangan ng mga sumusunod na makikita nyo sa screen. Pagdidiin naman ng mga prosecutor, ang naging pangunahing dahilan ng kanyang pag-aresto ay ang posibilidad na pakialaman ni Kim ang mga ebidensya at mangimasok sa investigasyon ng kanyang kaso. Mariin namang itinanggi ng kanyang legal team ang lahat ng paratang. Pareho na sila ng kanyang asawa na si dating Pangulong Yoon Suk Yeol na nakakulong. Matatanda ang tinanggal si Yoon sa pwesto noong nakaraang taon dahil sa bigungon ni padalos-dalos sa pagtatangka nito na magpatupad ng martial law sa South Korea. Si Kim ay kasalukuyang nakapiit sa Nambu Detention Center habang si Yoon ay nakakulong sa Seoul Detention Center mula pa noong Hulyo. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.